Okay. So, unahin natin itong patungkol kay Senator Bongo, no? At nagsalita na po itong si Senator Bongo na itinatanggi niya itong mga sinasabing reward system na binabanggit ni Garma. Okay? Ito sa war on drugs ni Duterte. Alam naman natin at napansin natin kahapon na itong si Garma medyo parang hindi niya ginusto ang binasa niya sa affidavit. Di ko lang alam, ayaw ko pangunahan si Garma, pero yun ang napapansin natin. Makikita talaga sa kanyang facial expression at sa kanyang body language na parang natatakot siya, parang umiiyak siya while nagbabasa sa kanyang affidavit. Kaya nga, marami ang nagsasabi na baka itong si Garma ay pinilit na basahin yung affidavit na yon. Parang pinilit siya. Itong si Bongo naman, nag-react siya doon kasi yung mga binabanggit ni Garma, dawit si Senator Bato, dawit si Senator Bongo at si Pangulong Duterte. Patungkol nga dito sa reward system na ito Okay? So, kung totoo man lahat ang mga sinasabi ni Garma, this is really a big accusation laban sa mga Duterte. Kung ito ay totoo, pwedeng matawag na yung reward system na yan, pwedeng matawag yun na korupsyon. Diba? Pero, mas nananaig po ang paniniwala ng taong bayan na lahat yun ay hindi totoo. Saksi po tayo kung papaano po minotivate ni Duterte ang kapulisan. I believe na wala talagang reward at that time. Naniniwala akong walang reward na yan kung sino ang makashutay ng mga jadik na ito. Ako naniniwala ako na ang payback in return ng mga sumisikap na mga nagsisikap na mga kapulisan sa programa ni Duterte, ang ginawa po ni Duterte at that time ay, di ba? Dinoble niya ang sahod ng mga kapulisan. Bakit kailangan pa niyang mag-reward? Di ba? Kung iyong i-analyze, bakit kailangan pa nating i-reward ang mga kapulisan na ito? Dinoble na nga ang kanilang sahod, mag-reward pa siya. Alam ng mga kapulisan na ang mga Duterte, si Pangulong Duterte, mahal niya ang mga kapulisan. Kasi always siyang sinasabi sa kanyang mga speeches, sa kanyang mga State of the Nation, na buwis-buhay po ang mga ginagawa ng mga kapulisan na ito. Maraming beses na binuhis nila ang kanilang buhay dito sa mga pagsugpo ng mga bawal na gamot na ito. Meron pa ngang mga nasusyutay na pulis Di ba? Saksi tayo dun. Yung mga pulis na nasusyutay, pinupuntahan yun ni former President Duterte. Binibisita nila. At binibigyan pa ng mga contact numbers ni Bongo na kung meron kayong kailangan, tawagan nyo lang ang presidente. Di ba? Na-remember natin yun lahat. Tapos sasabihin nyo, reward system. Huwag nyong lokohin ang taong bayan dahil hindi na po maluloko ang taong bayan dyan. Saksi tayong lahat kung paano ginawa ni former President Duterte yon. Kung kayong mga tuwadkom, alam ko na nakikinig kayo every night ni Duterte sa kanyang RTVM na programa, di ba? Kung mag-meeting yung mga gabinete sa Malacanang, tinitelevise yan. Ngayon, sa administrasyong Bongbong Marcos, hindi nga natin alam kung ano yung meeting. Di ba?
may tanong ko sa inyo, sino ang mas transparent? Ang Duterte administration o ang Marcos administration? Mas transparent pa nga si Duterte. Lahat isiniwalat niya kung ano ang gagawin niya. Lahat isiniwalat sa kanyang mga meeting sa kabinete kung saan pupunta ang pera. Pero itong administrasyon ngayon, hindi natin alam. Dahil hindi po tinitelevise nila ang mga meeting nila. Di ba? Yan ang kaibahan. So ito, ating pakinggan po ang balita na ito na nagsalita na si Bongo. Ito. Mariing itinanggi ni Senator Christopher Bongo ang pahayag ni dating PCSO Chairperson Rowena Garma ukol sa umano'y reward system sa war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay Go, walang anumang pabuya ang ibinigay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kapalit ng buhay ng mga nasasangkot sa ilegal na droga at hindi pinayagan ng dating Pangulo ang walang kabuluhang pamamaslang. Ako sa totoo lang, naniwala ako kay Bongo. Ha? Saksi tayo kung papaano po binigyan ng mga benefits itong mga kapulisan. Kung papaano po dinoble ang kanilang sahod. Living witness ang lahat ng kapulisan ng Pilipinas dito. Tapos, sasabihin ni Garma na ganyan? You question Garma. Ako, I cannot blame Garma kasi napapansin natin si Garma parang hindi niya ginusto ang kanyang sitwasyon ngayon. Inaw rin ng Senador na limitado ang kanyang papel bilang Special Assistant to the President noon at tiniyak na wala siyang kinalaman sa police operations o pondo ng tanggapan ng Pangulo. Ako, saksi ako dyan na si Bongo lagi yang nakabuntot kay Duterte. Pero never kung napakinggan o lumabas sa balita na si Bongo po ay nangingialam sa war on drugs. Wala. May ibang trabaho si Bongo. Ang special assistant to the president ay sumusunod lamang kung ano yung utos ng presidente. Kung baga si Bongo po, kung mapapansin nyo, he is the extended power ng presidente. Kung hindi na kaya ng presidente puntahan ang mga bagay kung saan niya pwedeng ibibisitahin, si Bongo ang gumagawa. Okay? She is the parang extended na kamay, extended na tulong sa isang presidente. Sasabihin ni Duterte, Bongo, hindi ko na kayang pumunta dyan kasi may meeting pa ako dito o meron pa akong lakad dito kasi busy naman talaga ang presidente. So si Bongo po ang gumagawa doon. Kaya nga special assistance. So this is, kumbaga, parang presidente na rin si Bongo at that time. Okay? Kasi ang kaniyang mga alam naman natin for the first 3 years, si Bongo ay hindi senador. He was special assistant to the president. Extended power ng presidente. Kasi utos ng presidente pag sabihin ni Duterte, bigyan nyo ng helicopter itong si Bongo, papuntahin nyo doon sa mga kababayan nating nasalanta ng bagyo at tumulong doon. Yan. Si Bongo ang magprepresenta sa kanyang sarili as the right hand of the president. 'Di ba? So sa usapin na bawal na gamot, yung war on drugs, wala, hindi naman nangingialam si Bongo. Saksi naman tayong lahat dyan. Diba? Si Bato, si Bato ang tagapagtupad. Siya yung kung ano ang sasabihin ng mga intelligence na, heto, natin to, i-raid natin ito. Bato yung mag-implement sa batas natin. Sino yung dapat aarestuhin. Diba? Pero si Bongo ang layo. Sobrang layo. Bakit? Diyan mo talaga makikita na scripted ang kanilang ginagawa ngayon kasi
Sablay na eh. Pati si Bongo, dinadawit nila. Pero, sa script ni Garma at ni Kirwin, dadamayin talaga nila si Bato at si Bongo. Alam nyo ba kung bakit? Kasi tatakbo itong tatakbo itong senador sa 2025. So talagang dadawitin, talagang pipilayan nila. Unti-unti nilang bahira ng kasamaan itong dalawa para mababawasan yung boto. Oh, sino ang may utos? 'Di ba? Alam na natin kung sino ang may utos dito. O sige, tirahin nyo na. O baka hindi natin alam. O sasabihan ng sa taas. O target nyo ha. I-target nyo si Bongo at si Bato ha sa hearing na yan. Kahit hindi totoo, talagang mabanggit lang ang pangalan ni Bongo at ni Bato para mababawasan yung konti yung boto nila sa 2025. Ganun. Huwag na tayong magbulahan. 'Di ba? Kasi ang taong bayan, alam. Hindi na po maluloko ninyo ang taong bayan, mga tuwadkom kayo. Okay? Kasabay nito nananawagan si Go sa Senado para sa isang patas na investigasyon sa mga aligasyon ni Garma na binansagan. Dapat lang. Bongo, gawin mo yan. I-suggest mo kay Bato na mag-i-hearing. Ha? I-hearing nyo si Garma at pasasabihin nyo ng katotohanan. Kasi Senator Bato at Bongo, kayo ha, may power kayo kasi mga senador kayo dyan ha. Kausapin nyo si Garma. Ha? Sabihin nyo kay Garma, huwag kayong matakot. Kasi very obvious ang script. Sa totoo lang, very obvious. Pipilayan nila si Bato at si Bongo para hindi manalo. Kayang mga audience, huwag kayong magpadala dito sa script nila. Yang taktika para pagtakpan ang sariling pagkakasangkot sa pamamaslang noong 2019. Ayan. At heto naman, pagkatapos ni Senator Bongo, si Bato rin dinadamay. Ito yung kay Bato rin. Hindi na kailangan takutin si Kerwin Espinosa upang umamin na siya ay isang drug lord. Sa mga mensaheng ipinadala ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga mamamahayag, sinabi nito na alam na sa bayan ng Albuerna na sangkot sa operasyon ng iligal na droga si Espinosa. Bukod dito, ang ama niya mismong si dati. Unang-una, ang napansin ko, bakit nila pinagtuunan ng pansin itong si Kerwin Espinosa? Bakit si Kerwin Espinosa pinapaniwalaan? Okay? So, kung i-deny nila na pinapaniwalaan nila si Kerwin, okay. Sige, hindi kaya. Kasi investigation pa naman, di ba? Ang sa akin lang, kung mag-i-invite man lang kayo ng resource person, bakit si Kerwin Espinosa pa? Sira-sira na nga ang kredibilidad na itong taong ito, itong si Kerwin na ito. Binigyan nyo pa ng panahon para makapagsalita. Di ba? Sablay eh. Akala nyo, maluloko nyo ang taong bayan kapag isasalin nyo si Kerwin sa inyong script. Kapag sinali nyo si Kerwin sa script ninyo, mas lalo nga kaming nandidiri, nasusuka kami sa script ninyo. Di ba? Wala eh. Walang kredibilidad si Kerwin. Iba yung sinabi niya nung panahon sa Senado, nag-hearing. At iba rin ang kanyang sinabi ngayon sa House of the Representatives. So paano natin papaniwalaan yan? Kaya nga, sabi ni Richard Gomez, which is ipaparinig ko sa inyo mamaya, sabi ni Congressman Richard Gomez, kung nakaya niyang magsinungaling doon sa Senado noon, baka ngayon kaya rin niyang magsinungaling dito sa Quadcom hearing na ito. Diba? Anong kaibahan? Saan tayo maniniwala? Sa sinabi niya noon o sa sinabi niya ngayon?
Di ba? Diyan pa lamang, very obvious na may niluluto na script. Di ba? Oh, Simona Glidan, ayan, binigyan nyo ng mga police security. Ayan, Simona Glidan, yung ating mayor ng mga moderators. Di ba? Oh, heto. Patuloy. Hindi na kailangan takutin si Kerwin Espinosa upang umamin na siya ay isang drug lord. Sa mga mensaheng ipinadala ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga mamamahayag, sinabi nito na alam na sa bayan ng Albuerna na sangkot sa operasyon ng iligal na droga si Espinosa. Bukod dito, ang ama niya mismong si dating Albuera Mayor Rolando Espinosa Jr. ang umamin na kapwa sila nasa drug business. Sa panayam sa telepono kahapon, diba? Mismo sila umamin. Kung sasabihin nyo na pilit silang pinapaamin at that time, hindi. Look back tingnan nyo ulit yung balita noon. Hindi ganyan pagka-deliver eh. Di ba? Talagang makikita nyo sa body language ni na Kerwin at yung kanyang tatay na kusang loob na umamin yun. Di ba? Tapos ngayon, alam ko naman eh. Alam kong dyan sa house na yan eh. Alam kong nagsisinungaling yung Kerwin na yan. Alam ko, sa ako paniwala ko yan ha. Alam kong nagsisinungaling pero talagang, ito lang yun ha. Naniniwala ako mismo, ito yung opinion ko, naniniwala ako na itong mga tuwadkom na mga kongresista at representatives ay hindi sila naniniwala kay Kerwin. Pero pinapakinggan lang nila si Kerwin in front of the microphone sa hearing na yan. Kahit hindi sila maniniwala na Kerwin, meron talagang malilin lang na taong bayan because this is televised sa buong bansa natin. Kaya, sabi ko sa inyo mga taong bayan, sa mga audience ko dito sa Donmar TV, huwag kayong magpalinlang sa mga resource person na ito. Kasi duda ako na ito mga resource person na ito, scripted na ito eh. Di ba? Tinawag pa ni Senador de la Rosa na sinungaling ang nakababatang Espinosa. Paliwanag pa ng senador na nooy hepe ng Philippine National Police, isang beses lang niya nakausap si Kerwin nang puntahan niya ito sa kulungan. Ito ay upang kumpirmahin lang kung totoo ang inihayag ni Kerwin sa pagdinig sa Senado na tumatanggap noon sa kanya ng pera. Itong si Kerwin rin naman, no? The fact na inamin niya noon, alam natin na pwede ito maging balimbing. Di ba? Bakit niya inamin noon? Sa tingin natin ha, analysis natin ito. Aaminin niya kasi baka may nagsabi sa kanya sa panahon ni administrasyon ni Duterte na umamin ka na lang. Kasi meron kaming ebidensya na ganito, ganyan, involved ka dito sa business na ito, itong droga na ito. Alam namin, may ebidensya kami. So, aminin mo na lang para yung kasalanan mo ay ganyan naman talaga, di ba? Kapag aamin ka, bababa yung sentensya mo, yung kasalanan mo bababa. The fact na umamin na at that time si Kerwin, mahirap itong papaniwalaan na gawin itong resource person sa hearing. Kaya nga ako natatawa ako dito sa Quadcom na ito eh. Ang babaw mag-investigate. Sobrang babaw. Sobrang babaw mag-investigate sa totoo lang. Si Police Colonel Jovi Espinido. Kinagabihan nun, after the hearing, pinunta ko siya doon sa AIDJ. Tinanong ko kung totoo ba yung sinabi niya. Ay sabi naman niya, masama lang daw loob niya dahil pinatay yung tatay niya sa loob ng kulungan. Kaya niya nasabi yon. Ang totoo daw ay kapag titext niya si Espinido, kung may nangangailangan ng pera, papadala niya ng pera, hindi daw sumasagot. Ang sinasagot daw mga Bible verses. Yun ang kuha niya, sabi niya. So yun lang ang kung na-satisfied na ako doon sa kanyang sagot,
ay umalis na ako. Yun lang gabi na yun, nag-usap kami. At wala na kaming pinag-usapan. Itinanggi rin ni Senador De La Rosa. Naniniwala ako kay Bato at that time kasi si Bato, hindi lang si Kerwin ang kanyang sinusolve. Ang dami. Buong bansa. Tapos, pagbigyan mo ng panahon itong si Kerwin lamang, sa sobrang daming sa sobrang daming mga jadik at that time at mga drug lord. So, hindi ako naniniwala na si Kerwin kinausap ito ng kinausap ni Bato para idawit si De Lima. Ang layo. Hindi upo ugali ng mga Duterte at ni Bato de la Rosa ang ganyan. Oh. Pero aminin natin, dito sa nangyari ngayon, mababawasan talaga ang boto ni Bato at ni Bongo. Okay? Oh, kasi alam naman natin yung hindi boboto ni Bato at ni Bongo, yun mga dilawan, loyalista. Yun no. Pero yung mga laging nanonood ng balita na mga Duterte diehard supporters, alam ninyo na walang kasalanan si Bato at si Bongo. Alam natin yan. Ang umano'y pagpilit niya kay Espinosa na idawit bilang drug lord protector ang nooy Senador Laila De Lima at ang negosyanteng si Peter Lim. Ayon sa former PNP chief, walang kinalaman ang hanay ng pulisya sa case build-up at paghahain ng drug cases laban kay De Lima dahil hawak lahat nito ng Department of Justice o DOJ. Biodra ha? Paano hindi madadawit si De Lima? Mismo nga yung driver niya nagsalita at yung mga katrabaho ni De Lima, di ba? Ang iyang mga tauhan nagsalita. Di ba? Obvious yun. Trending na trending yun noon. So wag niyong sabihin na si Bato de la Rosa si Bato de la Rosa ang inuutusan ni Duterte na idadawit itong si De Lima. Walang connection yan. Itong ginagawa ng NBI siguro, itong mga intelligence na ito, kino-connect nila. Sa pagkakaalam ko kino-connect nila hanggat umabot dito kay Leila De Lima. Pero kung utos ni Bato, walang karapatan umutos si Bato. Bato is just a chief PNP. Nandyan lang siya para sa kanyang kapulisan. Wala siyang karapatan para, idiin mo tong taong to. Wala siyang karapatan dyan. Di ba? Ang layo. Ang sa kanya, is may direktibang utos galing sa Pangulong Duterte. Huwag kang sabihin nyo yung mga kapulisan na just do your part. Ganun. Yun ang utos. Gawin nyo lang tama. If your life is at jeopardy, kung ang buhay nyo ay nakasalalay na, unahan nyo na. Yan ang utos ni former President Duterte. Di ba? Pero yung uutusan na idawit si De Lima, ganun, ganyan. Ang layo. Kaya kayong tuwadkom, nasa inyo na yan kung papaniwalaan nyo itong si Garma at itong si Garma may may chance pa itong magsasabi ng totoo na siya ay pinilit. Kasi nakikita natin sa body language yun ang ating obserbasyon, di ba? Len Helen, hello po. Wala rin anya siyang ideya tungkol sa drug business ni Lim at dating PNP General Vicente Loot. Dagdag pa ni Senador De La Rosa, si Kerwin Espinosa lang ang nagsabi na kumukuha siya ng supply ng illegal na droga kay Peter Lim at General Loot. Wala rin anya siyang motibo para idawit lalo si General Loot na isang kapwa PM Mayor. Asher Kadapan Jr., UNTV News. Di ba? Hanggat connect kayo ng connect dyan, ito yung aking sasabihin sa inyo kahit matutuklasan na walang kasalanan si Bongo at itong si Bato de la Rosa dito sa akusasyon ng dalawa, still, wala na. The words has been
flew out sa mouth. Palapit ang eleksyon eh. Alam ko na mananaig pa rin ang katotohanan. Magtatagumpay pa rin si Bato at si Senator Bongo dito. Hindi. Hearsay. Matatawag itong hearsay. Hindi ito i-accept sa korte. Kung gagawa ka lang ng storya without evidence, wala. Useless. So, hindi pa rin madadawit si Bato at si Bongo. Pero, the fact that it is aired online, it is in the social media, na binigyan nila ng oras itong si Garma at itong si Kerwin, na dinadawit nila si Bato at si Bongo, mababawasan ang boto ni Bongo at ni Bato de la Rosa. So, ano ba ang magagawa natin dito bilang isang DDS? Kayong mga audience dito, let us help Bato de la Rosa and Senator Bongo. Sabihin nyo ang totoo. Oy, Mix Duina, hello po. Yung ating secretary. Oh, good morning, Sir Donmar. Ayan, good morning, Migs. Oh, kagigising lang siguro nitong si Mix Duina eh. Di ba? Tulungan natin si Bato at si Bongo. Ikalat natin sa social media na ano yung tunay na ginagawa ni Bato at ni Bongo. Okay, ikalat natin na ang layo-layo sa kanilang script. Huwag tayong malinlang dito sa mga script nila. Okay? So, heto. At dahil dyan, hindi na nakatiis itong si Richard Gomez. Hindi na siya nakatiis. Nagsalita siya in front of the in front of the Quadcom hearing na bakit naman natin papaniwalaan itong si Kerwin Espinosa? Kung iba ang kanyang sinasabi sa hearing noon sa Senate at iba rin ang kanyang sinasabi ngayon sa hearing na ito sa Quadcom, di ba? Actually, may point si Richard Gomez eh. At sinabi pa nga nyo, hindi siya nakatiis ha. I know. Itong si Richard Gomez at itong si Lucy Torres, I know na alam ninyo na malinis po ang ginagawa ni Duterte. Ito, pakinggan natin itong si Richard Gomez. Pasok. Gomez. Thank you, Mr. Chair. I just would like to add in their conversation, Mr. Chair. I was a mayor when the drug war. Miss Butterfly, naniniwala kasi sila sa mainstream media. Ayan. Miss Butterfly, yung ating moderator. Ayan, hello po. Was implemented, Mr. Chair. And ito, living witness itong si Richard Gomez. Kasi mayor siya noon sa Ormoc eh. Okay? Isiniwalat niya ang kanyang, nire-recall niya ang kanyang experience at that time. Makinig lahat. Let me tell you, na sa lahat ng implementation sila against the fight with the fight against drugs, hindi ka pwedeng lumapit sa drug pusher o sa drug lord at sabihin mo, pwede ho ba tumigil na ho kayo? Kasi lahat ito, all of these people, all of these personalities, they have firearms. Hindi mo pwedeng sabihin sa tumigil ka na, ay babarili ka agad ng mga yan. So during the implementation ng at sa totoo lang, ni-real talk sila ni Richard Gomez. Itong mga kongresista at mga representative na ito, walang mga alam. Kasi, lagi lang yung nagpa-edit ng bangko nila. Itong mga taong ito, itong mga congressman na ito, itong mga representative na ito, hindi nga ito marunong lumakad doon at yung hands-on. Sige nga, kayong mga congressman dyan, mag-hands-on nga kayo. Kayo raw, kung mayor kayo, kagaya ni former President Duterte at ni Richard Gomez, na nagha-hands-on sila sa sarili nilang city. Alam nila what's happening on the ground. Kaya nga, kayong mga representatives dyan, kayong mga tuwadkom, kayong mga bagito kayo,
Hindi nyo alam what's really happening on the ground. Kaya, easy lang ninyong papaniwalaan itong Kerwin at sinabi ni Garma. Di ba? Sa bagay, siguro kayo may utos, di natin alam, nagtatanong lang po kami, kasi bakit yung mga body language ng mga taong ito napaghalata na. Di ba? So sabi ni, he's a living witness. Pakinggan nyo. Babarili ka agad ng mga yan. No. So during the implementation na nanguhuli sila at hinaharang nila to, nagkakaputukan talaga, and that is really true. That's really what's happening on the ground, mga congressman kayo. Mga tuwadkom. Hindi nyo alam. Wala kayong, sa bagay, wala kayong alam. Wala kayong alam kung what's really happening sa buhay ng mga pulis doon na nakapunta doon sa mga squatters area, kung anong nangyayari. Tapos, ibiblame nyo pa sa kapulisan? Isira na mga utak nito. Sad na may namamatay. Sad pati yung polis na sasama. Pero inuutusan yung polis eh. Trabaho nila, Mr. Chair, pag sinabi ng higher up sila, gawin nyo ito. They will do what they're told. And that's the reason na marami namatay. Both from the civilian, both from the police, pati na rin yung mga drug personalities. Sa totoo lang, si Richard Gomez, nagsasabi lang ito ng totoo. Na real talk sila dito kay Richard Gomez. At alam ko, kayong mga tuwadkom dyan, alam ko ha, na may maganda talagang idinidulot itong war on drugs si Duterte, pero sip-sip kasi kayo Balimbing kasi kayo sa amo ninyo, kaya kayo nagkaganyan. Now, Mr. Chair, in our conversations, there are two more items that I'd like to bring up, Mr. Chair. First, when Mr. Kerwin Espinosa said na lahat ng sinabi niya sa Senate hindi totoo. That is an institution that we also have to protect. What if he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, is not true? Di ba? Buti pa itong si Richard Gomez. Artista ito pero may utak. Buti nga ikaw, Richard Gomez, may logic kang ganyan. Pero yung kasamahan mo dyan sa Kongreso, wala. Wala silang utak na kagaya mo. Di ba? Ulitin natin ha, kasi maganda po itong sinabi ni Richard Gomez. Ulitin natin. What if he will go into another investigation? Espinosa said na lahat ng sinabi niya sa Senate hindi totoo. There are two more items. Ito two more items na gusto niyang i-project itong si Richard Gomez, and he is concerned about this concerned siya dito. I'd like to bring up, Mr. Chair. First, when Mr. Kerwin Espinosa said na lahat ng sinabi niya sa Senate hindi totoo. That is an institution that we also have to protect. Dapat si Kerwin, kung ano yung sinabi niya doon sa Senado at that time, dapat respetuhin ni Kerwin. Hindi biro na i-invite ka sa Senate. Sa isang hearing ng gobyerno, hindi po biro na magsinungaling ka lang. So kung inamin ni Kerwin na nagsisinungaling siya sa Senado at that time, anong pwede nating ipataw na kasalanan dito? Di ba? Nakakahiya po Nagsisinungaling na si Kerwin doon sa Senate. Tapos wala kayong ginagawa? Binibiro nyo lang ang batas natin? Binibiro nyo lang ang Senado natin? Sasabihin lahat ng mga sinasabi mo sa Senado, tapos sasabihin mo ngayon, lahat yun, nagsisinungaling ako? Pinaglaruan ni Kerwin ang batas, pinaglaruan ni Kerwin Espinosa ang Senado. Ano ba kayo, tuwadkom? Tapos ngayon, naniniwala ako sa my own opinion na nagsisinungaling rin si Kerwin sa mga statement niya dyan sa hearing nyo sa tuwadkom. Di ba? Asinungaling will always be asinungaling. Yan ang tandaan ninyo. What if
he will go into another investigation and he will say that everything he said here is not real, is not true. Correct. So, ano yung pinanghahawakan natin lahat in both institutions of the Senate and the Correct. You are very correct. Richard Gomez. House. And second, it was Colonel Marcos who was head of the CIDG in Leyte at that time during the killing of the father of Kerwin Espinosa. And ang haba ng sinabi ni Kerwin, but we haven't heard yung side, Mr. Chair, ni Colonel Marcos kung ano yung masasabi ni Colonel Marcos regarding sa mga nangyari sa event ng pagkamatay ng father ni Kerwin Espinosa. So, Mr. Chair, will it be possible to hear aside from Colonel Marcos against sa sinabi ni Kerwin so that we can hear both sides? Yes, kanina earlier when Congressman Rog Gutierrez and other members were asking questions to Colonel Marcos, sinasagot naman ni Colonel Marcos yung patungkol doon sa kwento sa totoong Sa totoo nga itong Quadcom hearing na ito, very useless na ito. Alam ko naman si Martin Romualdez ang may utos nito para buhayin itong war on drugs na hearing na ito. Walang iba. Si Martin Romualdez ang may utos nito. Very obvious. nangyari doon sa loob ng kulungan sa Leyte. Bye-bye. And somehow he has already given some information to the committee as to kung ano naman yung side o yung version ng story on the side of Colonel Marcos. Alam nyo sa totoo lang, ayoko na lang pakinggan yung mga sinasabi ni Barbers Ang point ko dito alam ko kayong mga taga-kongreso dyan, alam ko na marami pa kayong naniniwala kay former President Duterte. Ako po mismo, bilang isang vlogger at lahat ng mga nanonood ngayon sa Donmar TV, I will represent myself as the voice of this taong bayan na nanonood ngayon sa aking channel at nakasubscribe po sa aking channel. Nananawagan po ako sa mga kongresista na naniniwala po sa kabutihang ginawa ng ating former President Duterte na lumabas na kayo. You start to speak out. Ako mismo ang magsasabi sa inyo, mananawagan kami mga taong bayan na kayong mga nanatiling matino dyan sa Kongreso, you speak out now. Speak out sa katotohanan. Kasi itong mga tuwadkom na mga representatives na ito, alam ko kontrolado ito ni Martin Romualdez. Huwag na tayong magbulahan. You have to speak out. Yung mga natitira nating mga matitino na congressman dyan, you have to speak out. Why? Kawawa ang bayan natin kung hindi po kayo mag-speak out. Lagi na lang tayong ganito, pamumulitika, siraan ang siraan. Si Bato at si Bongo, nananahimik yan, pero dinadawit nila sa Quadcom na ito dahil alam nila na mananalo ito sa eleksyon. Pipilayan nila ang mga kaalyado ni former President Duterte. Pipilayan nila dahil takot sila makabalik ang mga Duterte. Yan ang totoo. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Okay? Alam natin na ito si Martin Romualdez. Ang dahilan bakit nabuhay muli itong hearing ng EJK na ito. Alam na natin. Inamin pa nga ni Barbers, di ba? Ang utos ng House Speaker na bla 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 sa isang balita. Nagba-vlog tayo doon. 'Di ba? So, kayong mga kongresista diyan na kagaya ni Richard Gomez, ay salute Richard Gomez, sa totoo lang.
Sinasaluduhan ko ikaw, Richard Gomez, na may bayag ka. Akala namin artista ka lang, 'di ba? Yan naman talaga ang kanilang interpretation ng artista Yung artista, mag-inartista yan. Pero hindi, si Richard Gomez talaga may bayag. Hindi po siya takot sa presidente, hindi po siya takot sa First Lady, hindi po siya takot sa House Speaker, hindi kagaya ng mga tuwadkom representatives na mga sip-sip at mga takot kay Martin Romualdez. Ayan. Si Richard Gomez po speaks out for the truth kung what's really happening the time former President Duterte solved the issue about the war on drugs. Ako, Celeste Saito, hello po. Nakaka-proud yung ginawa ni Richard Gomez. Believe ako sa isang kongresista na marunong po gumamit ng kanyang prinsipyo. Kung ano ang nasa puso ni Richard Gomez, sinabi niya sa kanyang bibig. Hindi kagaya ng ibang mga plastic na mga kongresista dyan, hindi kagaya ng ibang mga balimbing na mga kongresista dyan, nakakahiya po kayo, sinusuka po kayo ng taong bayan. Buong akala nyo, hinahangaan kayo ng taong bayan? Hindi. Yung mga nagko-comment sa social media na humahanga kay Bongbong at itong si Romualdez, mga loyalista yun, mga dilawista yun, mga galit yun ng mga Duterte. Pero wala silang choice, pero hahalik sila kay Bongbong Marcos, hahalik sila kay Martin Romualdez kasi galit sila kay Duterte. Lahat ng mga nagagalit kay former President Duterte nung time na siya ay presidente, alam na natin kung sino yung galit na sa mga Duterte. Walang iba kung hindi itong mga dilaw, itong mga dilawan supporters. Itong mga dilawan supporters ngayon, hindi na nila mapagkatiwalaan ang mga Sinahontiveros, yung mga dilaw nilang politicians. So, ano ang ginagawa nila ngayon? Dito na lang sila kumakampi ngayon ni Romualdez at ni Bongbong Marcos. Kasi alam nila na malaki ang tsansa nila na makaganti sila. Kasi gagamitin nila si Bongbong Marcos at si Romualdez. Gaganti tayo sa mga Duterte kasi they are on power. Si Romualdez is on power. Bongbong Marcos is on power. Now, let me ask you, kayong mga loyalista, kayong mga dilawista, let me ask you this question. Sino ang pambato nyo sa 2028 election? Si Martin Romualdez? Na alam naman nating laging sablay, laging last sa survey? Are you sure na si Martin Romualdez ang patatakbuhin nyo sa 2028? I'm pretty sure matatalo yan. Ang tanong ko sa inyo, mga dilawista at mga loyalista, ang tanong ko sa inyo, sino ang pambato nyo sa 2028? Wala, di ba? Wala kayong pambato. Hanggang ngayon, wala kayong pambato. Kasi kung ang pambato nyo si Romualdez, even kayong mga dilawista at loyalista, alam nyo hindi mananalo si Martin Romualdez. So wala kayong pambato sa 2028. Sa totoo lang. Sa totoo lang, wala kayong pambato. Walang tatakbong presidente sa hanay ng kaalyado ni Marcos. History repeat itself. Kung ano yung nangyari ni Pinoy, ni Rojas, matatalo rin kayo. Di ba? Si Pinoy at si Rojas, nasa posisyon sila. They were the administration noon. Pero natalo ng isang Duterte. History will repeat itself. Dahil sa mga ginagawa ng administrasyon na ito, itong si Bongbong Marcos, wala. Ang dami ng galit na taong bayan. Ang dami ng nasusuka sa mga ginagawa ninyo. Especially itong tuwadkom na ito. Di ba? So mag real talk tayo dito. Kayong mga dilawista, kayong mga loyalista,
hanggang ngayon wala kayong pambato sa administrasyon. Pero kaming mga DDS meron, si VP Sara. Alam namin na mananalo si VP Sara. Now, I will ask you again, Dilawista at mga loyalista. Sino ang pambato ninyo sa 2028 na matatalo nila si VP Sara? Yan ang malaking tanong. Sinong makakatalo kay VP Sara sa hanay ninyo, mga Dilawista at loyalista? Wala sablay na kayo Kaya, ang ginagawa nyo ngayon, walang iba kundi pilayan nyo ang mga Duterte. So wag nyong wag nyong ilinlang ang taong bayan dahil ang taong bayan po mulat na mulat sa katotohanan. Gising na po ang taong bayan. Kahit anong paninira ninyo, kahit anong mga hearing nyo dyan, hindi na kayo pinapaniwalaan ng taong bayan. Yan ang totoo. Wag na tayong magbulaan. Di ba? So, iyak. Lahat ng mga bashers dito, na mga nanonood na haters ni Duterte, alam ko kung sino kayo. Dilaw kayo. Huwag na tayong magbulahan. Dilaw kayo. You just take advantage na kaaway ngayon ang Marcos at Duterte. Kaya kakampi kayo kay Marcos. Utot nyo. Utot nyo. Utot nyo. Sa totoo lang. Utot nyo talaga. Mga talunan kayo Dilawista. Kayong mga Dilawista. Dilaw. Kayong mga dilaw. Mga pinklawan. Kakamping. Utot nyo. Utot nyo talaga. Mga talunan. Huwag kayong kumampi kay Bongbong Marcos. O kayon, todo kayo batiko sa Duterte, ganun. Mga dilaw, huwag nyo kaming bulahin. Mga dilaw kayong umiiyak noon dahil talunan kayo. Yun ang totoo. Iyak. Hindi na kami ang taong bayan po, ang DDS ay ang taong bayan. Ang Duterte diehard supporters ay ang taong bayan. Yan ang tandaan ninyo. Gising na po ang taong bayan. Keso lang, nabudol lang ang mga DDS kay Bongbong Marcos. Yan ang katotohanan. Nabudol ang taong bayan. Dito sa bangag na ito. Huwag na tayong magbulahan Diba? So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin Patuloy nating pag-usapan yan sa comment section. Don't forget to like and share this video. And sa mga hindi pa naka-follow at subscribe, mag-follow, subscribe na po sa Donmar TV. Okay? So guys, maraming salamat po sa inyong panonood, sa mga audience ngayon na nanonood, at sa mga moderators natin na nanonood ngayon. Maraming salamat rin sa inyong lahat. At patuloy nating ipagtanggol ang katotohanan. Ang taong bayan pa rin. Okay? So guys, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. And God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas.